Hey guys, welcome back to another video. And so for today's vlog, I'll be talking to you about the bank's my credit card application disapproval story. Okay, so please before I proceed this video, please do subscribe to my YouTube channel, and for more updates just click the notification bell button and follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, TikTok, and Laika at Raynatics. Alam nyo, natatakot ako sa gagawin kong video. Parang ang challenging ba, kumbaga. So, yun na nga. Gusto ko na nga i-share sa inyo. So, right now, nasa labas ako nag-vlog. So, ayan. As you can see here, nasa, Hawaii Kai Town Center. So, ayan. Kung nakikita nyo yung sa likod, may mga sasakyan dyan. So, there will be background noises, so please bear with me na lang. So, ayan. So, kung gusto nyo pa makita dito, ayan. Alam nyo, lagi ako tumatambay dito. Kasi, ang tahimik dito, tapos wala masyadong tao. As you can see here, ayan. Kaya ang sarap din mag-vlog sa labas. So, ayan. Sorry guys kung medyo nahihilo na kayo. So, ayan. And right now, itong vlogging phone na ginagamit ko right now is yung aking Samsung Galaxy S23 Ultra. So, yun. So, yun na nga. Ikakwento ko na sa inyo lahat ng mga bangko na nag-disapprove sa aking credit card application ko. So, ano-ano nga ba yun? So, before natin mag-proceed again, syempre, lahat ng mga credit cards na meron ako ngayon sa Pilipinas, that will be the BDO, BPI, East West, RCBC, Union Bank, Citibank, tsaka ano pa ba yung hindi ko nabanggit yung isa? PNB. So, ayun. So, ayun, thankful naman ako sa mga credit cards na meron ako. And then, it actually served the purpose na kung bakit meron akong 7 credit cards right now. Originally, dapat nga hindi ako may isa akong credit card na wala akong planong mag-apply. That would be the BDO. Kasi nga, hindi kasi maganda yung point system nila doon. And then, dalawa pang credit card na in-apply dinispatch nila, kumbaga. Yun yung Visa Classic, tsaka yung Shopmore Mastercard. So, hindi ko naman din marirecommend na magkaroon kayo ng credit card with the same bank. It's only up to you kung gusto nyong i-activate yung dalawa. Yun nga lang masishare nga yung credit limit. Tapos, dalawang annual fee pa yung babayaran ninyo on a monthly basis. So, yun yung pinakaayaw ko. Pag yung isang banko ay share yung credit limit, hindi ko na lang papa-activate yung isa. So, meron akong isang BDO credit card. Yun yung Visa Classic na inactivate ko lang. And then yung Shopper Mastercard, hindi ko na lang siya inactivate. So, ayun. Pero overall, lahat ng mga credit cards ko, happy naman din ako. Only except the other banks na nag-disapprove sa akin. So, ayun na nga, i-share ko na sa inyo. And number 1, ang pinaka-unang bank ko na nagano sa akin is Metro Bank. Alam nyo guys, ilang beses na rin ako nag-apply sa sa Metro Bank din siguro mga 5 times or 6 times, pero lagi ako nire-reject ng ng Metro Bank. Meron akong existing credit card with BPI, and usually naman din 9 months na rin kasi ang alam ko 9 months pwede na ako ulit mag-apply ng ibang credit card dyan So ayun, unfortunately ilang beses na rin akong dinedenied ng Metro Bank. Hindi ko alam kung ano meron sa kanila, kasi I met all of the requirements na kinakailangan nila. Hindi naman secure credit card yung inano ko sa kanila, yung regular credit card nga yung inano ko Tapos ilang beses na rin ako na-reject. Kaya ayun din, parang nagiging bitter na ako sa kanila for me, sinabi ko sa sarili ko na
well, I accept my fate with them na ayaw nila akong bigyan ng credit card. So, ayun, nagiging bitter na ako doon sa Metrobank. Kasi, alam nyo guys, malaki din sila magbigay ng credit limit din eh. And then, magaganda din yung mga promos nila. Tsaka, isang credit card lang naman yung basic credit card lang mismo yung in-apply ko doon. And that would be the Metrobank M-Free Mastercard. Kasi nga, no annual fee siya. Tapos, ano pa ba yung feature nun? So, yun, no annual fee. Kasi I'm looking for a credit card with no annual fees. So, ayun. Yun lang naman din, yun yung gusto ko sana sa Metrobank. Pero, yun nga, ilang beses na rin ako na dinideny nun. I met all of the requirements at hindi ko lang alam kung ano yung iniiwasan nila sa akin. So, yun. Kasi may mga bangko kasi na para merong iniiwasan sa mga jobs. Something like that, yung sa work, ano pa ba? Source of income, yung mga ganun. I don't know kung ano yung iniiwasan nila doon eh. Doon nga sa mga ibang bangko ko, na-approve naman din ako. Pero bakit dito sa Metrobank hindi? So, ayun. Yun lang naman din masasabi ko doon sa Metrobank. Pero I'm sorry. I'm sorry kung nasasabi ko mga ganyang bagay. Alam ko, napaka-challenging tong video na ginawa ko right now. So, yun. And then, second would be, Security Bank. Alam nyo, ang gusto ko kasi doon sa Security Bank is yung Next Mastercard. Kasi ang feature ng credit card na yon ay once na nag-purchase kayo ng 5,000 pesos and above, bago automatic na siyang 12 months installment kumbaga. So yun yung hinahanap ko. And then ang purpose ko sana dun is for my home improvement. Kasi gusto ko rin bumili ng bagong TV, mga ganyan. Unfortunately, yun nga, na-disapprove din ako. I don't know kung kung bakit ganun. Pero I also accept my fate with them na baka ayun nila kung mga twice na ako nag-apply sa kanila eh, pero ayun nga, hindi nga ako na-approve. So maybe in the future, or kahit hindi na lang siguro kasi okay na ako sa credit cards ko with me. Wala na rin akong choice. So okay, ganun na lang. And then yung third would be AUB. Alam nyo guys, doon sa AUB credit card, yung easy at siguro nun, ang maganda kasi doon sa feature na yun is pwede ka magbayad ng doon sa doon sa credit card bill mo doon sa AUB at least mga 2 months, I mean 2 months ulit, twice a month or pwede ring weekly, ganun. For me, gusto ko kasi yung may twice a month kasi syempre para kung excuse me. Parang kumbaga may binabayaran ako on the 15th of the month and then the 30th of the month. So yun yung yung parang naging monthly basis ko when it comes to paying my credit card bills, yung mga ganun. Yun nga lang, na-disapprove din ako. Although na basic credit card lang in-apply ko, pero ayun nga, na-disapprove din ako sa AUB. So ayan. And then the fourth one na in-apply ko is HSBC. So basically pag yung usapang HSBC, alam nyo, naghahanap din kasi ako ng mga mga promos, mga ganyan. Kasi I think karamihan din kasi marami din kasi in-offer na promos din yung HSBC din eh. Which is yung ding hinahanap ko. Like yung mga rebates, mga ganun, mga pa ba? Mga earning rewards points, mga ganun. So, yun nga, in short, na-disapprove ako. So, yun. And then, the last na pinaka-latest na nag-disapprove sa akin, Robinsons Bank. Alam nyo guys, ang ganda ng process na pagka-apply ko do sa Robinsons Bank, do sa website mismo
ang ganda at ano din, ang smooth din ng ano, ng pagkaka-apply ko nun. So, in short, that is approve naman din ako. So, you see, yung Metro Bank, Security Bank, ano pa ba? Yung HSBC, tapos yung AUB, tsaka yung ano, yun yung Robinsons Bank. Yun yung 5 bangko na nag-disapprove sa akin. For me, I don't think na di na rin ako maka-apply sa kanila kasi okay na rin ako sa 7 credit cards that I have with me. That will be the BDO, the BPI, RCBC, Union Bank, Citibank, so on and so forth. So yan, okay na rin ako sa mga 7 credit cards ko with me in the Philippines. Syempre meron din ako mga US credit cards din dito eh. So ayun, okay na rin. Actually nga napaka-love ko rin yung ano, yung American Express credit cards din dito sa US eh. So ayun, ano pa ba? Yun lang naman din ma-share ko. I think yung reason lang talaga kung bakit ang madalas dinay yung ano doon sa when it comes to credit card application is that meron kasi mga bangko na iniiwasan about dun sa ano, sa source of income, sa mga ayun, trabaho, employment, yun mga ano nyo, basta yung mga ganung bagay. Meron kasi yung bangko na iniiwasan. I think doon sa kakilala ko, yung doon sa isang kaibigan ko, yung tatay niya kasi civil engineering, tapos alalaki ng mga malaki yung sahod noon. Yun nga lang, hindi siya ina-approve for his credit card application. So parang ganun din iniiwasan yung mga ganung bagay eh. I don't know kung sa akin, kasi ang ano ko naman is self-employed naman ako, and yung ano ko naman, ang small business ko is yung recording studio ko nga sa Pilipinas. And then I have all the requirements, pero I'm not so sure kung bakit ako dinideny. Pero for me, okay, so I accept the faith with them na kung ayaw nila ako bigyan ng credit card, then hindi ko na lang din ipipilit. So, all of the credit cards that I have with me in the Philippines, okay na ako, and love ko rin yung mga credit cards ko with me. And ayan, yun lang naman din ma-share ko sa inyo. So I'm sorry guys kung medyo nahingayan kayo sa ano sa ano ng hangin, kasi nandito ako sa labas eh. And first, I think this is the second time already na gumawa ko ng ganitong vlog sa labas, kasi nga walang katao-tao dito. And ayun, nakaka-relax din. And do you wanna know what time is it now? It's 9, ayan, mga 9:07 PM. Alam nyo, nakaka-relax ka talaga kasi tumambay dito, kaya ayun. Tsaka excuse me, nabusog ako. Damdam ko rin kasi yung ano ng simoy ng hangin sa labas dito, kaya ayun. Okay, so yun lang naman. Thank you guys for watching, and I'll see you on my next video. So please do consider by subscribing to my YouTube channel, and for more updates just click the notification bell button, and follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, TikTok, and like at Ray Natic. So thank you and peace.